Galing mismo ito sa United Nation. Kinasuhan na po si Bangag. Nako! Pati si Bangag, mga kaibigan, mayayari po sa UN, no? Or United Nation. Ano po ang kanyang kaso? Foodinet. Nako, ito, grabe po ang kanyang kaso, mga kaibigan. Kung babasahin po natin dito, guys, grabe po ito. Ha? Breaking news. Marcos Bangag administration inakusahan sa United Nations na ginagamit ang ICC laban kay PRRD. Nako! Yari ka dito, ngagba ka. Sigurado ka dito. So mga kaibigan, ang tanong po, makakauwi na ba si Tatay Digong, mga kaibigan? Dahil po dito, guys, makakabalik na ba sa Pilipinas si Tatay Digong? Mamaya po, alamin po natin yan. Dahil meron pong magandang paliwanag dyan, guys, no? Siyempre, sino ba namang ayaw, no? Lahat tayo ay talagang nagdadasal. At siyempre, mga kaibigan, ang gusto talaga natin, guys, kung talagang gusto po nilang kasuhan si Tatay Digong, dapat sa Pilipinas na lang. 'Di ba? Kung meron po talagang mga problema, kung meron talagang issue, dapat po sa Pilipinas. Katulad din kay Bato de la Rosa, dapat po, mga kaibigan, sa Pilipinas din ang paglilitis. Huwag naman po nilang dalhin sa ibang bansa. Kasi po, talagang insulto po yun sa bayan natin, eh. Kasi meron po tayong sovereignty, no? Insulto po sa sarili natin, sovereignty yun. So mga kaibigan, mamaya aalamin po natin dyan, kasi napaka-importante po ito, guys. The end is near. The end is near ni Ngagba. Talagang sinampahan na po ito ng kaso ng UN. At hindi lang yan, human rights po. Human rights po ang isa sa mga nagsampa ng kaso sa kanya. Dahil ginamit niya ang ICC. Binuin nyo, guys, ginamit niya ang ICC, mga kaibigan, para po ipakulong itong si FPRD. Binuin nyo, nagawa niya yun. Napakasalbahis talaga, mga kaibigan. At hindi lang yan, ang nakalagay po dito, guys, marami po talagang kasong haharapin ito. Dahil ginamit niya, patungkol po ito sa yung ang nakasaad sa mga dokumento, umano'y meron daw 20 milyong pesos impeachment bribery. Meron nakalagay dito, guys, 20 million pesos impeachment bribery. Goes flood control projects, pagkawala umano ng bilyong pondo, pagbebenta raw ng gold reserves ng bansa, at paggamit umano sa ICC para durugin ang political rivals. Yun ang nakasulat sa dokumento. Yun ang ikakaso sa kanya. Ulitin ko, nakasaad sa dokumento po ito, nasa documents po ito, guys, na meron palang 20 milyong impeachment bribery. Kasama po dito ang ghost projects ng flood control projects, at pagkawala umano ng bilyong-bilyong pondo, at syempre pagbibenta daw ng mga ginto, mga kaibigan. Kasama po, guys, ang pagbibenta ng ginto. Nako! Kasi alam naman natin ang United Nations, di ba? Alam po natin, guys, kung ano po ang kanilang trabaho. At syempre, mga kaibigan, para po yan sa mga human rights, kumbaga, guys, si PRRD po, biktima po siya dito, mga kaibigan, eh. At hindi lang po si PRRD, no? Ang bayang Pilipinas, ang taong bayan, biktima po. Dahil binenta po ang mga ginto. At syempre, guys, ginamit po ang kapangyarihan. Ginamit ni Bangag ang kanyang kapangyarihan para magpakulong ng isang dating Pangulong Duterte. Bawal yun, eh. Ang pagkakalam ko talaga, bawal yun, eh. Kasi usurpation po yun, mga kaibigan, eh. Hindi mo pwedeng gawin yun. So ngayon, guys, ang magandang balita po, General Assembly. Ayan, General Assembly. Nasa United Nation na po. Yes! Nako! The end is near. Napaka-importante po ito, mga kaibigan, dahil puntahan na po natin ang United Nation. Yes! Magandang balita. Patapos na po tayo sa good news naman tayo, dahil mukhang kinasuhan na po itong si Bangag sa United Nation. Ayan po, magandang balita po ito, mga kaibigan. Ipakita lang po natin ang pinaka document po, galing po ito sa UN. Okay? Para at least meron po kayong idea. Ayan po, ipakita natin dito kung mababasa ba.
Kung kaya nyo bang basahin guys, kasi maliliit eh. Ayan po, oh. United Nation breaking news. Wait lang ha, ano lang po natin, basahin lang po natin yung pinakabalita po para at least meron po kayong idea mga kaibigan, no? Pag-usapan na po natin itong United Nation para meron po kayong ano guys, idea. Ayan po, galing po ito kay Maharlika. Galing po ito kay Boljakang Maharlika. Ang nakalagay po dito mga kaibigan, kung babasahin po natin guys, breaking news, Marcos Bangag Administration inakusahan sa United Nations na ginagamit ang ICC laban kay PRRD. Isang explosive written submission ang inihain sa UN Human Rights Council kung saan diretsahang inakusahan ang administrasyong si Bangag Jr. na ginagamit umano ang ICC bilang sandata sa political warfare laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa oposisyon bago ang 2028 elections. Nakasaad sa dokumento ang umano'y 20 million pesos impeachment bribery. Isa na yon. Ghost flood control projects. Pagkawala umano ng bilyong pondo, pagbebenta raw ng gold reserves ng bansa, at paggamit umano sa ICC para durugin ang political rivals. Hiniling din sa UN Human Rights Council na imbestigahan ang umano'y arbitrary detention ni FPRRD at ang posibleng paglabag sa Rome Statute at international law. So kasama po sa imbestigahan mga kaibigan itong pag-detain kay dating Pangulong Duterte at posibleng paglabag sa Rome Statute at saka international law. So kita nyo guys, ang dami pong haharapin ngayon ni Bangag. Sandamakmak po na kaso ang kanyang haharapin. Panibagong problema po ito sa kanya. 'Di ba? Kasi biruin nyo ha, meron palang 20 milyong impeachment bribery. Tapos meron ding ghost flood control projects na hindi pa po na-resolve. At syempre, mga bilyong-bilyong pondo at pagbebenta raw, ito po ang pinaka-highlights dyan. Pagbebenta raw ng gold reserves. Binenta po ang mga ginto, mga kaibigan, hinayupak, no? Kapal na mukha, binenta ang mga ginto natin. Bawal yun eh. Kumbaga mga kaibigan, hindi po pwede yun pag hindi mo dinisclose. Yung parang sinikreto lang po mga kaibigan, kasi malay natin, baka sila lang po ang bumili niyan. Kasi mataas ngayon ang ginto. Baka tingin ko nga dyan, sila lang bumili dyan eh. Para may hoard nila, no? May itago nila mga kaibigan yung mga sariling mga ginto. Yung mga ginto po ng Pilipinas, itatago nila. Parang gano'n yan eh, hoarding. 'Di ba? So, hiniling din sa UN, no, Human Rights Council na imbestigahan po ang umano'y arbitrary detention ni PRRD at ang mga posibleng paglabag sa Rome Statute at international law. Yes! Magandang balita! Thank you very much. Wala ba kayong mga kamay, mga kaibigan? The end is near. Mukhang magkakaalaman na po. Question din ng dokumento. Ito ha, question din guys ng United Nation ng mga dokumento patungkol po sa gera kontra ipinagbabawal na gamot. Nako, yari. Yan o. Death figures at sinasabing hindi umano sapat ang forensic at judicial verification sa mga numerong ginagamit laban kay PRRD. Nako, mga kaibigan, yari sila dito guys. Dahil po, kini-question po mga kaibigan, bakit mali-mali ang kanilang ginagamit na data. 'Di ba? Kasi sinabi nila, 'di ba ang dami daw biktima, umabot na ng 30,000. 'Di ba 30,000 ang sinabi nila doon? Pero ilan lang po ang talagang nakuha nilang ebidensya. Wala pa nga 500 eh. Kaya po kini-question ngayon. Questionin po ito ng United Nations mga kaibigan. Mayayari sila dito guys.
'Di ba? Talagang ewan ko lang kung ano po mangyayari dito sa kay Bangag, no? Kasi kung mabasahin natin dito, ito ilakihan lang po natin. Ang nakalagay po dito mga kaibigan, Human Rights Council, no? Written statement submitted by International Career Support Association, a non-governmental organization in the special consultative status. The Secretary General has received the following written statement, which is circulated in accordance with Economic and Social Council Resolution 1996-31 or /31 May 19, 2026. So kahapon po guys, natanggap na po ito ng Secretary General ng United Nations. Clap clap! Palakpakan! Opo, tuloy-tuloy na po ito guys. Huwag kayong mag-alala. United Nations na po ito. Okay? Tandaan nyo guys. Pag ang United Nations na po ang gumalaw, hindi na po sila makakatakas dito mga kaibigan. United Nations na po ito. Ha? Ito po, ipakita pa natin yung mga documents para makumpleto lang po guys ang ating mga dokumento. Baka sabihin na naman nila, gawa-gawa lang natin. Okay? O, hindi po ito gawa-gawa. Meron po kami mga documents dito, kumakalat na po ito online. Ha? Itong mga dokumento na to, nasa Facebook na po, kaya pwede nyo pong puntahan. O, ayan o. O. Kita nyo? O, hindi lang natin mabasa kasi maliliit yung mga letra, pero pwede nyo pong puntahan ito guys. Puntahan nyo po si Maharlika sa kanyang Facebook. Makikita nyo ito yung mga documents na to. Nakapost na yan. Oo. Kumbaga mga kaibigan, ano to siguro mga 3 pages po ito. Ha? Ito pakita po natin yung iba. Marami to Nagpapatunay po ito mga kaibigan na talagang magkakaroon talaga ng a day of reckoning. 'Di ba? Kasi hindi po pwedeng palagpasin ito guys itong mga ginagawa ni Bangag 'Di ba? Ayan kita nyo naman. Oh, yan po. Kayo na lang po magbasa kasi mahaba mahahaba po yan, no? Kayo na lang po magbasa. Ito pa, meron pang isa dito. Ito na po yung pinakahuli. Ipapakita po ko sa inyo para pwede nyo po itong gawing reference. Okay? At ipakita nyo po sa inyong mga kaibigan guys na meron talagang request at meron talagang petition. United Nation. O, ayan po. Ito basahin po natin ito. Ito lang po ang babasahin natin. Ang nakalagay po dito, comprehensive submission regarding the arbitrary detention of former Philippine President Rodrigo Roa Duterte, instrumentalization of the ICC in domestic political warfare and violations of the Rome Statute. Napakaganda po guys. Naku, yari talaga sila dito. Napakaganda po ito mga kaibigan. Talagang nagsasabi ito guys kung paano po nilapastangan nila ang karapatan ng isang former President Rodrigo Roa Duterte. Ginamit po nila guys, instrumentalization. Ginamit nila ang ICC para po hulihin o detain si dating Pangulong Duterte guys. Violations daw ito ng Rome Statute. Ayan nakalagay po. Ginawa nila, weaponize nila ang ICC para po sa kanilang political rivals. Yan kung mabasahin. Ito isang ano lang, basahin lang po natin kasi mahaba This written statement is respectfully submitted to the 62nd session of the United Nations Human Rights Council or the UN HRC by the International Career Support Association or the ICSA. See? Andun na po guys. Natanggap na po ito mga kaibigan. Di ba? Napakaganda po guys. Napakagandang pangitaan po ito mga kaibigan. Hulog po ito ng langit. So sana magdasal po tayo, no? Siyempre guys, patuloy po ang ating pagdarasal. Patuloy po ang ating hiling na sana po mabigyan po ito ng magandang result dahil kailangan pong managot si Bangag dito mga kaibigan
By hook or by crook, kailangan po managot ni Bangag dito. Hindi po ito basta-basta, guys. Hindi po ito basta-basta na parang hahayaan na lang natin silang mamayagpag sa kanilang mga ginagawa. Biruin nyo, pati yung gold reserve natin, ninakaw ng mga hinayupak, pinagbibenta ng mga animal. Diba? Papayag ba tayo mga kaibigan? Kaya nga, tayo po nagpapasalamat sa mga butihing puso. May mga butihing puso po na talagang dinulog nila ito sa UN o sa United Nations. Talagang ipinaglaban po nila, guys, ang karapatan ng bawat Pilipino, karapatan ng ating dating Pangulong Duterte.